Para kanino ba ang batas na sinasabi nila? Para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan. Muli nandito na naman po ang inyong lingkod, Epipanyo Labrador, dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. At syempre sa araw pong ito, binabati po natin ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko, maging ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama. So syempre, hindi po natin pwedeng kalimutan na batiin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Okay, ang oras po natin ngayon ay ganap ng alas 9 ng umaga, araw po ng Lunes, April 14, taong kasalukuyan 2025. Okay, sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan, ipag-uusapan po natin ito pong ginawang kadramahan po nitong ni Boy Pisot, itong si Boy Sili, na mas kilala po natin at mas tinatawag po natin na Robin Tanga. Naging viral po kasi ngayon at naging usap-usapan po ng mga vloggers ito pong ginawang kadramahan ni Robin Padilla doon sa Senado. At maliban doon, usap-usapan din po ngayon yung kanyang mga katangahan na naman na nagsasalita siya na para bagang hindi niya pinag-iisipan yung mga sinasabi niya. Alam niyo, hindi nakataka-taka Kaya nga binansagan natin itong Robin Tanga dahil tanga naman talaga etong sinasabing number 1 senador na kung saan kaya lang naman naging number 1 dahil nadaan nga niya sa drama yung ating mga kababayan. So, sa araw pong ito, meron po tayong papanoorin na video. Ito po yung tungkol sa mga sinabi po ni Robin Tanga. So, dito po, nabanggit po niya dito sa kanyang video, yung tungkol po sa pakikipaglaban daw di umano ni Duterte sa mga komunista o sa NPA. So, para po mabigyan natin ito ng matinding reaksyon o birada, eto, panoorin muna po natin mga minamahal kong mga kababayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po, ako po kasi may press con. Kailangan po akong makaalis kaagad. Gusto ko lamang pong iparating sa lahat na wala na po dito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam namin na wala na dito. Bakit? Sino ba may sabi sa'yo na nandito pa yung amo mo? Ang pangit naman ng intro mo, Robin. Yan ba yung gusto mong sabihin? Na gusto mo lang ipaalam na wala na dito sa bansa si Digongyo? Yan ba yung purpose mo kaya ka nandiyan dyan? Naku naman, sa entrada mo pa lang halatang-halatang bobo ka. Ito po mga pinag-uusapan natin, ito po ay pagsuporta lang namin kay Senator Amy. So, pumunta ka pala dyan para suportahan yung kagagahan, katarantaduhan ng kasama mong senador na si Amy Marcos. O di maganda. Pero alam niyo po, sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na dadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Narinig niyo ba yon mga kababayan? Dalawa lang daw na presidente yung nakipaglaban sa mga komunista. Unang-una daw, si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., yung tatay po ng ating Pangulo ngayon. Pangalawa, sabi niya, isa sa nakipaglaban sa mga NPA ay itong si Rodrigo Roa Duterte na bossing niya.
Bossing niya ha. Mamaya, ba't ko sinasabing bossing? Manggagaling din po sa kanya yan. Yung salitang boss, manggagaling sa bunganga niya yan. So, dito, mga minamahal ko mga kababayan, sa kanyang sinasabi, gusto niya paniwalain ng mga kababayan natin na itong kanyang boss, ha, na si Rodrigo Roa Duterte, ay kalaban ng mga komunista. Mga kababayan, dyan pa lang sa puntong yan, malalaman nyo na, makikita nyo na yung kanyang kasinungalingan. Ha? Paano ko nasabi? Dito po sa screen na makikita ninyo. Ha? Dito sa screen na makikita nyo. Dito po sa screen makikita ninyo. Yung pala. Ito pong mga larawang ito, ito po yung larawan na kung saan kasama po si Rodrigo Roa Duterte sa meeting ng mga commanders ng New People's Army. Na kung saan yung mga larawang ito yung panahon o yung time na kung saan gumagawa sila ng kaguluhan sa ating bansa. Ito yung panahon o time na kung saan meron silang ginagawang panggugulo sa ating bansa, na kung saan yung ibang mga kapulisan natin inaambus nila, lalong-lalo na kapag anniversary ng New People's Army. O maraming nakakaalam yan, lalong-lalo na yung mga retired army, pati yung mga kapulisan. Pero madalas kapag anniversary ng New People's Army, ang inaambus talaga nila at madali para sa kanila na ambusin yung mga kapulisan. Kasi hindi yan katulad ng Philippine Army na iba yung galawan talaga. Kasi yan talagang pinaka mabagsik, pinaka matinik, pinaka-mortal talaga nilang kalaban. So, mabalik tayo doon sa sinabi niya. So, ito naman, nakikita nyo naman sa ating screen, no? Ito yung time na kung saan, baka yung sinasabi ni Robby Padilla, kabilang pa siya dito ng mga panahon na yun. Kung totoo yung sinasabi niya, dati siyang NPA, tapos ngayon hindi na. Pero hindi ako naniniwala Naniniwala po ko na hanggang ngayon, NPA po to. Pinapalabas lang nila na hindi na sila NPA. O pinapalabas lang niya na hindi na siya NPA. No? Pero sa mga hindi nakakaalam, eto pong si Robby Padilla ay isa po to sa mga alagad ni Joe Masison na kung saan ay mayroong matinding pangako sa New People's Army na hanggang sa kamatayan hindi siya aalis. No? Katulad din po yan ni Rodrigo Roa Duterte hanggang siya ay naging pangulo. Pinakita po ni Rodrigo Roa Duterte sa mga Pilipino na itong si Joe Masison at siya ay may koneksyon at mayroong malalim na samahan. Paano ko nasabi? Kung maalala nyo po mga kababayan, nung malapit na pong umupo itong si Rodrigo Roa Duterte o yung panahon pa na eleksyon na tiyak na ang kanyang pagkapanalo, kausap po ni Joe Masison etong si Rodrigo Roa Duterte. Bilang patunay, eto, panoorin po natin. Kumusta po kayo? Mabuti naman. At magandang pagkakataon nito para makapagpasalamat ako sa inyo. Kaya sa oras na kayo na yung mananalo, ay dapat yung mga kinatawan natin kalagagad magkita-kita na. So yun ba ang kalaban ng komunista? Ang tanong ko mga kababayan, sino ba ang founder ng NPA? Para sabihin nitong ni Tolonges na Robin Tanga, na ginagawang tanga yung mga Pilipino sa sinasabi niya, na si Rodrigo Roa Duterte ay nakikipaglaban sa NPA. Paano makikipaglaban sa NPA? Gayong kakampi niya yung founder ng NPA. Malinaw na ginagawang tanga, gago, siraulo ng putang inang senador na ito, yung mga Pilipino dyan mismo sa Senado. Kayo, paano nyo masasabing kalaban ni Robby Padilla, kalaban ni Rodrigo Roa Duterte, yung mga NPA? Gayong narinig nyo naman, di ba? Narinig nyo, magkita-kita na. So ibig sabihin, sa mga hindi nakakalam,
nung nanalo na po si Rodrigo Roa Duterte, mismong si Rodrigo Roa Duterte po ay nakipagkita kay Joma Sison at nagmeeting sila. Kaya nga no mga panahon na yon, yung mga NPA walang kibo, walang kahit anuman. Ang nalaman na lang natin, nabalitaan na lang natin na mas malalakas, mas magagaling yung mga armas na dala-dala ng mga NPA noong mga panahon na si Rodrigo Roa Duterte ang pangulo ng ating bansa. Bakit? Dahil binadgetan niya. Dahil yun ang utos sa kanya ng kanyang Supremo. So, ngayon, Robin Padilla, papaano mo paniniwalain ang taong bayan na kinalaman ni Rodrigo Roa Duterte ang NPA gayong hindi pa nga siya nakakaupo sa Malacanang, may plano na sila ni Joma Sison? Sige nga, napakalaking ano mo naman tanga. Baka nakalimutan mo, baka hindi ka lang talaga nanonood, hindi ka lang updated sa mga naka-post sa naka-upload sa YouTube, kaya hindi mo to nakita, Robin Tanga. Sira ulo ka talaga, napakadiputa mong senador. Kung malapit-lapit ka lang sa akin, bubunutin ko yung bigote mo sa katangahan mo. Uubusin ko yung buhok mo na napakataas, na kung saan gaano kataas ang buhok mo, gano'n namang kaeksi yung utak mong diputa ka. Yung sinabi mo, Robin Padilla, tungkol kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., okay ako doon. Dahil totoo yun. Tama yung sinabi mo na talagang kalaban niya yung mga NPA. Sa katunayan, kaya nga pumunta ng ibang bansa, yan si Joma Sison, yan ay dahil, yan ay dahil kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na tinutugis siya para maputol, matigil, matigil na yung grupong yan. Kaya nga pumunta ng ibang bansa si Joma Sison dahil kalaban niya talaga si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na talagang totoong nakikipaglaban sa mga NPA. Hindi katulad ng isang taong hinahalin tulad mo kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na sinasabi mong kalaban ng NPA pero kasabwat ng NPA. Sa katunayan mga kababayan, ito gusto ko malaman ninyo. Noong panahon ng EJK, alam nyo ba na hindi lamang mga pulis ang ginagamit ni Rodrigo Roa Duterte para pumatay ng mga tao? Yung listahan na mula sa PIDEA, binibigay din po yan ni Rodrigo Roa Duterte sa kanyang mga commanders sa New People's Army. At alam nyo ba kung ano trabaho nila? Pumatay ng tao. Yung mga nakalista doon. Sa mga hindi nakakalam, naging uso yung iskalawag. Dahil nasa baba, nasa city, nasa bayan-bayan, yung mga NPA na ginamit ni Rodrigo Roa Duterte para pumatay ng mga tao, kabilang na doon yung mga pulis. Ginamit niya, nagkaroon ng trabaho yung mga NPA noon. Walang iba kundi ang pumatay ng mga taong walang kamalay-malay. Sa mga hindi nakakaalam, yan po ang katotohanan na dapat malaman ng ating mga kababayan na hindi lamang pulis, ang siyang may kagagawan kung bakit maraming patayan na nangyari dito ng mga panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Isa sa ginamit niya ay yung mga New People's Army. Yan po ang katotohanan. Kaya huwag mong lokohin, Robin Padilla. Huwag mong lokohin ang taong bayan. Dahil kahit anong sabihin mo, dahil nandito ako, mapapahiya ka lang sa mga Pilipino. Boy Sili, ang laki-laki mong tao. Kasing liit lang pala ng white flower yung bayag mo. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa dahig ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison, dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po tanong ko, bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga Netherlands. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo,
ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yun po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad? Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. O ito Robin, para sa iyong katahimikan o sa katahimikan ng iyong kaluluwa o ng iyong espiritu. Ikaw na rin mismo may sabing di puta ka, paikot-ikot na lang kayo dyan. Kasi pabalik-balik din naman yung tanong ng mga kasama mo, lalo ka na. Ngayon, sabi mo, nagtatanong ka lang ha, o hindi ka rin nanghuhusga. Pues ito, hindi naman kita hinuhusgahan. Ha? Sinasabi ko lang sa iyo yung totoo na tanga ka, bobo ka. Tinatanong may mga pulis, ba't hindi sila nagtanong? Ha? Kung bakit kailangan dalhin doon sa Netherlands si Duterte? Hindi naman sila kasing bobo mo. Natural, kaya hindi na sila nagtanong dahil alam nila. Alam nilang nasa batas at tama ang ginagawa nila. Nakapagtapos sila ng criminology. Hindi katulad mo, ang natapos mo. Ha? Ano ba natapos ito? Wala naman natapos to eh. Ang alam ko, nag-aral ito ng criminology. Pero, inomnology. Tama ba yung sinasabi ko? Mukhang mali. Tama ba yung sinasabi ko? Sa inuman ka, nag-graduate. Alam nila ang ginagawa nila. Ikaw ang hindi nakakaalam. Natural, ba't magtatanong pa sila? Nag-aaral yan. Lahat ng criminology, na nag-aaral din yan ng batas. Nagsusuri din yan. Lahat yan may cellphone. Lahat yan may cellphone. Tinitiyak nila, inaalam nila, sinisearch nila, nagre-research sila kung ano yung mga dapat gawin, kung ito ba'y nasa batas o hindi. Ngayon, pagkatapos mong magtanong, nagmalaki ka. Sabi mo, dati kang NPA. At sabi mo pa nga, lagi ka nandoon sa Netherlands. Sabi mo yan hindi galing sa akin yan. Pinagmalaki mo na dati kang NPA. Ang mali mo lang, sa taong bayan, nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling ka. Bakit sinasabi mong noon ikaw ay NPA, ngayon hindi na? Sino ba yung kasama mo? Sino ba yung boss mo? Hindi ba si Rodrigo Roa Duterte na iniwanan o sinalinan ni Simpson, nadamay tuloy si Simpson, si Joma Sison, ng kanyang kapangyarihan bilang founder ng New People's Army. Nagsisinungaling ka, Robin. Ayaw mong aminin sa taong bayan na ang pumalit kay Joma Sison si Rodrigo Roa Duterte. Na malaki ang naibigay na ambag sa New People's Army, na nagbigay ng milyon-milyon at napakaraming armas, mga high-tech na armas. Napakalaking sinungaling mo. Kung sasabihin mong hindi ka na NPA, hanggang ngayon NPA ka pa ring hayop ka dahil may connection ka sa bagong palit na supremo ng New People's Army. Yan ang katotohanan na hindi mo sinasabi. Sabi mo, ito pa sabi niya mga kababayan, sinabihan niya yung mga pulis na hindi ba kayo nagtanong kung bakit dadalhin sa Netherlands, gayong alam naman natin na mas maraming komunista yung lugar ng mga komunista yun. Bakit? Sa lugar ba ng mga commander ng mga komunista dadalhin itong si Rodrigo Roa Duterte? Hindi ba't sa kulungan? Hindi ba't sa korte? Siraulo ka pala eh. Magtanong ka ng ganyan kung si Rodrigo Roa Duterte dinala sa bilangguan ng mga komunista. Magtanong ka ng ganyan kung ibinigay si Rodrigo Roa Duterte sa supremo ng komunista doon sa Netherlands. Pagkakaalam ko hindi naman komunista yung hari doon eh. Hindi komunista. Oo, totoo yung sinasabi mo, maraming komunista. Pero hindi dinala si Rodrigo Roa Duterte sa mga komunista. Ang galing mo talaga. Saan mo ba nakuha yung tanong na yan, Robin Padilla? Binigay ba sa'yo yan? Ang galing naman. Pero hindi ka lulusot. At hindi tatalab yung mga tanong mo na ganyan. Bakit? Maraming sasagot niyan, Robin Padilla. Dahil natitiyak ko sa'yo na mas marami pa rin ang mga Pilipinong matalino kaysa sa mga tanga o mga bobong katulad mo. You know, Robin,
Maybe foreigners will believe what you say, but not Filipinos who witnessed everything Duterte did in this country. You want Filipinos to believe that Duterte is an enemy of the Communist NPA? Anong tingin mo na talaga sa mga Pilipino? Anong tingin mo sa amin na may alam tungkol kay Duterte, mga tanga? Ginagago mo sarili mo. Ginagamit mo pa yung pagkakataon mo na makapagsalita doon sa Senado, kasabay ng mga pagdadrama mo na para bagang totoo. Ha? You know, Robin Padilla, all Filipinos know that you are a good actor. Kaya wala ka maitatago. Alam na nila yan. Veterano ka pagdating sa ganyang galawan. Dahil diyan ka kumita kahit papaano noong hindi ka pa senador. So Filipinos already have it in their minds that everything you do in the Senate is just drama. Actually, Robin Padilla, you senators of Duterte, beside falling Filipinos, you are also wasting Filipinos' money in the hearing you are doing in the Senate. Wala namang mapapala yung mga Pilipino yan. Sinasayang nyo lang yung pera ng taong bayan. Alam ng taong bayan na yung ginagawa nyo dyan sa Senado ay pang sarili nyo at hindi yan para sa katotohanan. Alam nyo ang katotohanan, pero bakit gumagawa pa kayo ng ganyan? Para maliin lang ninyo ang tama at para lumabas na biktima si Rodrigo Roa Duterte ng gobyernong ito o ng administrasyong ito. Alam mo, Robin Padilla, ito sasabihin ko na, paprangkahin na kita. Halos lahat ng sinasabi mo man sa conference man o sa press briefing, puro mga kasinungalingan lahat yung sinasabi mo Isa na dyan, sabi mo dati, galit si Rodrigo Roa Duterte sa mga adik, pero sino yung mga barkada niya? Sige nga, how dare you say that Duterte is against drug addicts? Gayong alam mo naman, di ba, na ang kasama lagi ng amo mo, bossing mo ay walang iba. Kung hindi, si Michael Yang at Alan Lim na natuklasan ng gobyerno na drug lords. Sige nga, paano mo mapapaniwala ang tao na galit kayo sa droga? Gayong ikaw mismo, kakampi, kasama, bossing mo pa nga yung protector ng mga drug lords sa bansang ito. Paano kayo paniniwalaan ng tao? Paano paniniwalaan ng tao yung sinasabi mo? Hindi porket Robin Padilla senator ka, may kredibilidad ka. Hindi porket maganda yung damit mo, hindi porket maganda sa sasakyan mo, hindi porket may pera ka dapat kang pagkatiwalaan, dapat paniwalaan. Sa panahon ngayon, hindi na yan ang basihan. Ang basihan ngayon, ebidensya. Ang basihan ngayon, kung ano yung nakikita ng taong bayan at kung ano yung totoo na nakikita nila doon sa isang taong nagsasalita. Pero gano'n pa man, Robin Padilla, tulad ng sinabi ko, matatalino ng mga Pilipino. Alam na nila ang tama't mali at alam nila yung katotohanan sa likod ng inyong mga kasinungalingan. So, sa mga kababayan po natin, ako na po nagsasabi sa inyo na kung ano man po sinasabi ng mga tao na may connection po kay Rodrigo Roa Duterte, lahat po yan, expected na natin yan, walang katotohanan. Membro po si Robin Padilla ng isang sindikato, membro po si Robin Padilla ng NPA, membro po siya ng isang taong sakim sa pera at kapangyarihan. Membro po siya ng isang triad, no? So, sa mga kababayan natin, ako po nananawagan ako sa inyo, lahat po na may connection kay Robin Padilla, lahat po ng kanyang mga kaalyado, huwag po nating iboto. Nang sa ganon ay hindi po malagay sa alanganin ang bansa natin. Huwag po natin ipagkatiwala sa mga taong katulad nila ang bansa natin na handang ibigay ang bansang ito sa bansang China. Huwag natin ibigay sa mga taong ito yung kapangyarihan na kung saan gagamitin lamang po nila sa sarili nilang interes. Sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa mga nanonood po dito sa ating programa, tayo po ay magkaisa na suportahan ang ating mahal na Pangulo. Sapagkat alam naman natin na ang ating mahal na Pangulo ay tunay at tapat sa mga Pilipino na handang magserbisyo, handang ialay ang buhay para sa ating bansa. Hindi po katulad ng ating mga kalaban na ang kanila pong mga buhay, sarili ay nilalaan lang po nila para sa iisang tao at hindi sa mga Pilipino. So, kaya sa ating mga kababayan, pakishare na lang ho itong ating video. Nang sa ganon ay kumalat po ito sa buong mundo o sa mga Pilipino na naghahanap ng katotohanan. Kaya sa mga kababayan natin, muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.